Mula sa luma of thrifted clothes, ngayon ay pwede nang gawing trendy at fashionable outfit dahil sa likod ng mga dating hinahayaan at binabaliwala ng mga damit, makikita natin ang diwa ng sustainability at creativity. At kaugnay niyan, isang fashion stylist at vlogger ang makakausap po natin ngayong umaga kung saan siya mismo ang nagtatahi at nagre-restyle ng mga damit na kanyang ginagawa. Kaya naman, good morning and welcome sa RSP, Kim Ronolo. Hi, Kim. Hello po and good morning po sa inyo and good morning din sa mga ka-RSP natin dyan. Hi Kim, good morning. We want to know paano mo nakuha ang inspirasyon na magsimula ng sustainable fashion journey mo. And we want to know also the challenges na encounter mo sa pag-restyle ng thrifted clothes. Ang nakuha ko po talagang simulan yung paggawa ng sustainable fashion during pandemic time. Kasi nga, nung time na yon, as an online seller, ang dami ko po kasing mga natitirang mga clothes na hindi ko na mabenta, yung mga ukay clothes na yon. So naisipan ko na lang instead na itapon or ipamigay, why not bigyan ko kaya ng another style ito para maging patok din sa ating mga mamimili. And during that time kasi more on work from home talaga yung mga naging customers ko. And dahil nga sumisikat na noon ng time na yun, yung sa TikTok talaga, kahit nasa bahay lang yung mga bagets natin, naka-OOTD pa rin sila. Kaya sila yung naging inspiration ko talaga na simulan ko yung sustainable fashion. And aside from that, yung sustainable fashion kasi ang laking tulong nito sa atin, lalo na sa ating nature, kasi nga naiiwasan natin yung palaging pagtatapon ng basura. And also, yung challenges na na-encounter ko sa pag-restyle ng damit is yung zero knowledge talaga ako when it comes sa sewing and wala talaga akong ka-idea or kaalam-alam kung paano i-refashion yung mga damit. Pero dahil porsigido ako, nagsikap talaga ako ng matuto kung paano i-refashion yung mga damit sa pamamagitan ng panonood ng mga tutorials online. Yung bang suot mo ngayon ay ano rin yan? Ni-restyle mo rin yan? Yung suot mo ngayon? Yes po. Ang ganda, no? Parang polo, tapos nilagyan niya ng jumper. Corset. 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 Ayan. Corset na pula. Ang ganda, no? Parang nabigyan ng ibang design, ano? Yung mga dati mong mga ginagamit na damit. Pero paano mo na-achieve yung balance sa pagitan ng pagiging trendy at sustainable sa iyong mga fashion creations? Knowing naman that pag sustainable fashion, yung mga out of style na mga damit, limited lang talaga yung nagagawa kong style dyan. Pero pinagplanuhan ko talaga at pinag-iisipan ko kung paano i-refashion yung damit. Nanonood din naman kasi ako ng mga update kung ano yung trend ngayon. Kaya sinasabayan ko talaga yung uso para kahit na sinasabi nilang ukay lang yan galing, pero mabibigyan talaga ng bagong kapuluhan yung ukay na yan at ma-refashion siya into more fashionable outfit. Ang galing, no? Kasi talagang may kasamang research, di ba? Pero paano mo natutuhan yung techniques sa pag-style ng thrifted clothes at paano mo ina-apply ito sa iyong creative process? Ang natutunan ko talaga at first, yung mga techniques sa pag-restyle ng mga damit is yung panonood ko ng mga tutorials online. Dahil nga sa online platform, ang daming nagbibigay ng mga free tutorials and nagbibigay din sila ng mga techniques kung paano i-restyle yung ganitong klase ng damit. So, from time to time na din, habang tumatagal na ako sa pag-refashion ng damit, more on nag-e-explore din ako. Dumating din ako sa point na gumawa ng trial and error and ma-discover din na ay yung technique na ganito, pwede ko palang gawin sa pag-refashion ng ganitong klaseng damit. And aside from that, na-apply ko talaga yung mga natutunan ko at na-discover ko din sa sarili ko. So far sa lahat ng ginawa mong damit, ano yung naging personal favorite design mo at anong kwento sa likod ng proseso ng paggawa mo dito? Sa lahat talaga ng mga ginawa kong damit, yung isa talaga sa nagustuhan ko is yung modern Filipiniana DIY corset na gawa sa buri na banig. Kasi nag-trend talaga yun. Project kasi yun ng pinsan ko that time. And ako yung kinuha nila na mag-design ng damit na yun. Challenging kasi siya kasi matigas yung materials na gagamitin mo pag tinatahi mo na to yung damit na to. And also, nag-gain din kasi siya ng millions of views sa TikTok. And aside from that, nagkaroon din siya ng mga featured stories. So, na-realize ko din kasi that time na hindi lang pala sa sustainable fashion umiikot talaga yung creativity level ko. And also, nakikita ko rin pala na
nakikita ko rin sa sarili ko na meron pala talaga akong potential when it comes sa fashion industry. Ayan, siguro maganda mabigyan din natin ng tips si mga ka-RSP natin para sa mga gustong simulan ang kanilang journey sa sustainable fashion. So, sa lahat ng mga ka-RSP natin dyan na gustong simulan yung sustainable fashion na to, it's not always required naman na maging creative ka or maging talented ka sa field na to. Kasi nga, there's always a room naman to improve yourself. And if you think you are passionate in doing this kind of sustainable fashion, then it's time for you to develop your skill for you to inspire others then. And also, maging porsigido ka lang talaga sa lahat ng bagay na gagawin mo. Kasi as long interesado ka at porsigido kang matuto, from time to time, makukuha at matututo ka talaga na aralin yung sustainable fashion at gawin yung mga pagtatransform ng mga lumang damit into a fashionable way. At para sa mga viewers natin na interesado na makita pa yung iyong mga gawa, ang mga tinatahi mong damit, saan ka ba pwede nilang i-follow? Pwede na po akong i-follow sa aking social media accounts sa TikTok, IG, Instagram, YouTube, and Facebook, Kim Ronolo po. And lagi po ako nag-update dyan ng mga bagong sustainable fashion galing sa mga ukay clothes, sa mga lumang damit na tinatransform ko, and more pa talagang mga design na ilalabas ko. Katuwa Thank you naman. Ganyan dapat yung mga content, Oo. di ba? Tsaka naalala ko tuloy si Arboni, yung dating Oo, Miss Universe. yes. Ganyan din yung kanyang advocacy eh. Well, anyway, thank you very much sa pag-share mo sa amin na iyong sustainable fashion journey. At syempre pati na rin sa pagbibigay ng tips kung paano nga ba gawin ang sustainable, trendy outfits na tinatahi mo, Kim Ronolo. Again, thank you and stay safe.